Okay, welcome po sa atin. Ang topic natin about pa rin sa pagmamahal. Agape love yung nakaraan natin, Sir John. Ano? Marami palang klase ng pag-ibig, Pag-ibig. no? Meron yung sa brotherly, 'di ba? May Ah. romantic, 'di ba? Ah. Ano 'yun? Ano yung isa pa? Una is Eros, romantic love. Mm, Sunod, Phileo, brotherly. Yung isa is Storge. Torge. Storge. Storge. Ano 'yun? Ano ulit yun? Family. Family. Ah. Tapos itong agape ngayon, more on sa sacrifice, something like that, ano. Ah. Ngayon, ang context pala nun, share dyan, nakala natin dun sa mga pag-aasawa lang, di ba? Hindi lang siya actually doon. Oo. Malalim pala, syempre, inisa-isa natin simula nung sa Corinthians 1, di ba? Inisa-isa natin verse by verse, eh. Alam natin kung saan siya nanggaling at hinugot. Yes. Oh, di ba? Ah. So, ganun. Tungkol pala siya sa pagsasakripisyo sa kapakanan ng brethren mo, pwede, 'di ba? Sa church kasi merong mga karapatan si Paul o yung mga ibang tao na kailangan nating hindi na ipaglaban pa para hindi matisod yung ibang tao. Yes, o 'di ba? Ganun. So minsan dahil nga self-serving lagi sila, inuuna nila yung kanilang sarili, Yes. lumalabas yun sa fellowship kung saan nakikita na walang unity yung simbahan. Yes. So, dahil walang may nais nga na mag-forsake ng sarili. Lahat may pride, lahat may lahat may gustong patunayan. Yes. Diba? Lahat gusto sikat, lahat gusto mapabilang, ayaw ma-left out, mga ganun. Lagi naman ganun eh. Lagi naman. Natural naman yan sa tao eh. Yes. Kaso nga lang, yung pagdi-deny ng sarili na which is supposedly dapat maging normal sa Christian, yun yung hindi pa natin magawa because it is really hard. Actually, it is impossible. It is impossible to deny yung sarili. Yet, ito ay command. Command sa atin to ni God na kung gusto natin na sundin siya, we take up our cross and follow Jesus. No? Yes. Deny ourselves. Ganun yun. Okay. So, last time is sinabi dito na kapag daw tayo is nakakapagsalita ng mga tongues ng angels, mga ganon, pero wala daw pag-ibig, wala din tayong kwenta. Ano yun, Sir Don, yung sinabi? Actually, Tongues, sacrifice ng sariling anak, di ba? Ay, ito. Tongues, prophecy, knowledge. Yun. Yung sa pangatlo naman, ganapin natin. Ayan, bestow all goods to the poor. I-sacrifice yung sariling katawan. Then you i-sacrifice yung sariling katawan. But does not have love, it profits me nothing. Sabi ni Justin Peters, ito daw ay hyperbole. Hyperbole. Exaggeration. Pero pwede rin naman siya as kahit na maabot mo pa man yung exaggeration na yun, kung walang love, ala din siyang meaning. Kumbaga, hindi rin na-edify yung sarili mo, hindi rin na-edify yung ibang tao kay Christ. Alam mo, Sir John, meron ditong, lagi itong sikat to eh. Sikat yung mga verse na to eh. Kunyari, na-correct ka. Naranasan ko yun eh. Kunyari, na-correct ka, o ikaw yung nag-correct, sasabihin nila, kahit tama ka pa, pero wala kang love. Totoo naman. Di ba, madalas na ano to? Totoo. Na madalas na pinag-shield. Yes. No. Kahit nga kanina, ginamit lang sa sa gender development na about equality. Ang ironic, equality binigyan ng baso yung lahat ng babae. Women's Month. Oo. Tapos wala binigay na baso doon sa mga lalaki. Okay. And then natawa na lang ako. Pero syempre, hindi ako after doon sa baso. Pagpapakita lang yun ng irony na there's no such thing as total equality. Ang mainam nga is, justice eh. Para yung system na nagpapawala ng equality and equity is hindi na kailangang problema kasi naayos na yung system. Hindi na mararamdaman ng mga tao na parang unfair. Yun yung reason bakit. Tingin mo mangyayari yun sa mundo? Sa mundo? Hindi. Hindi talaga, no? Even yung Bible iba naman ang approach doon eh.
So, equal ba ang sabihin natin ang role ng lalaki at saka babae? Hindi, magkaiba sila ng role. Kaya nga pinag-aalay ni God ng buhay yung lalaki sa kanya asawang babae. It is because para ma-feel din nung babae na siya ay secure doon sa sabihin natin na pagiging head nung lalaki doon sa family. Hindi siya mag-overrule, Oo. di ba? So kumbaga hindi siya Out of about love. no, so kumbaga hindi siya about equality. It's about yung ginagawa natin kung ano yung role na iniatas sa atin. Mababash tayo dun no? Kapag yung may sabihin ka about sa ganun. Pero yun ang totoo eh. Yun naman yung totoo. Tsaka yung sa bash-bash. Pero alam mo, Sir John, required kasi eh. Ni-required tayo na mag-post ng mga tarpaulin, di ba? Yeah. Information dissemination about doon. Ako wala naman sa akin problema na ma-empower yung kababaihan in terms of, for example, nadi-discriminate sila. For example, is doon sa Kunyari dati daw, hindi wrong kasi perception. nakakaboto. Oo. Ala Ala naman ako against Goods ako doon. doon. Oo. Ala akong against doon. Ang sa akin lang, yung kunwari, nahaluan na kunwari sa equality, kailangan magkaroon ng defined na meaning. Ano ba yung equality? Kasi baka mangyari, maging double standard. Yun din. Tama. Ang galing, sir. Tama. Di ba kasi kadalasan nasasabi nun sa, lalo na ngayon, pag women empowerment nga ngayon, panahon nila. Month nila. Paano ba? Maraming kayang gawin ng babae. Di ba? Totoo, naniniwala naman ako. Tapos may mga babae, kaya din gawin ng mga babae yung ginagawa ng mga lalaki. Yes. Hindi ka babae lang. Yes. Yun yung madalas nilang sinasabi. Yun nga sinasabi. Yung nga iniisip ko, kunyari yung mga pagbuhat-buhat ng mga tubig sa dispenser. Kaya naman ni Heidelin Diaz, di ba? Pero bakit yung lalaki yung sa opisina? Sa opisina lang. Kaya nga pag inaano ko yun. Pero, iniisip ko naman, sa pinapilosopo ko lang yun. So, hindi siguro, di ba? Pero, in a way, nag-iisip din ako, kaya nga ba talaga? Or talagang may certain, talaga? Kaya din naman. Certain specific role. Actually, kaya din naman. However, minsan kasi yung equality for the sake no pabor lang. Pakabig ng... pakabig. Kasi nga naman, maintindihan mo, dati, ang babae, hindi naman nagkaroon ng equal opportunity na makapag-work compare sa lalaki. Okay? Meron nga ako napanood na... Ganda nun, sir. Kasi parang kung equality, edi kapag lindol o may sakuna or may gera, babae front natin. Equal lang eh. Equal lang. Diba parang dati, kailangan yung mga lalaki mag-defend sa mga... Yes. Diba? Sa Titanic daw, di ba? Kapag lumubog, bakit yung mga babae, bata, sila yung parang ililigtas mo. Mauna. Diba? May ganun joke eh. Actually, may mga Napunta privilege. sa equality tayo. Hindi, totoo naman. Mga privileges din. Okay lang naman. Kasi, total, women's month naman. You see, kapag wisdom ng mundo, yun nangunguna. Tsaka, kunwari... Hindi naman anti-female eh, no? Hindi naman anti-female. Pag anti-female ka, ka. Ibig sabihin, anti ka sa creation ni God. Anti ka sa love. Okay? However, kung ang i-call natin na, kunwari, hindi ka pro-equality talaga, sabihin, discrimination, ganyan-ganyan, anti ka sa love ni God, mas mainam, i-define muna natin ano ba yung love ni God. Kasi minsan madali kasi i-quote yung everything works together for good. May katuloy yun. God is love, diba? God is love. May katuloy yun, to those who love God and work according to His purpose and riches. Hindi mo naman mahal si God. Why would you expect that everything works together for good? So, kumbaga, before natin gamitin yung verses, define natin. I-define natin. Kasi we all know yung mahal tayo ng Diyos. Yes. We all know naman yun eh. Oo. Kaso nga lang, ano yung love ni God? Anong klaseng pag-ibig yun? At ano Dahil context? habang tayo ay tumatanda, tayo ay nandito sa mundo, may na-instill sa ating definition yung love. Diba? Siguro by our parents. By our surroundings. Diba? Ganon. Base sa naranasan natin. Yes. Nagkakaroon tayo ng concocted image or definition ng love. Yeah. Na baka hindi biblical. Yes. So, yun yung topic natin. And ang problem ng isa pa,
akala natin puro positive and encouraging words lang tayo. And sometimes we do not realize na minsan dahil lagi na lang positive and encouraging, hindi naman natin nakikita na nagiging toxic positivity na yun nangyayari. And sometimes people don't want to accept that. Napaka-unloving mo naman. Yun yung laging term, unloving. Ano ibig sabihin na unloving? Dahil unpleasant sa'yo? Oo. Yun ba ang basihan? Kasi subjective na lang ngayon eh. Nagiging, no? hindi ala na tayong defined. Totoo naman eh, di ba? Parang, if it hurts my feeling, if I feel unsafe, if I feel ganito, then it's not love. Parang ganun. Kaya nga pag may mga ganong possible na maging conflict sa kausap ko, ang ginagawa ko muna, tinatanong ko muna, what is your definition of this word? Ngayon, gamit yung definition nung kausap ko dun sa word na yon, dun kami iikot. Yan yung definition mo. Though I do not agree with that kasi ang definition ko is ganito. Sige, let's start with your definition. Okay. Doon kayo mag-uusap kasi kumbaga punta ka sa mundo niya. Kumbaga in terms of formal or informal argument, i-present mo yung side mo na maintindihan niya and with less fallacy or sabihin natin na nakapabor sa kanya yun. Diba? Dahil yun yung ano niya eh. However, minsan, nakukupot tayo ng sarili nating definition. Kasi kumbaga hindi natin na-explore yung extent ng definition minsan natin dun sa sinasabi natin. Tama. Ayun. Kasi pwedeng yung convenient sa'yo, hindi convenient sa iba. So, paano yung unloving na? Then, loving ka na rin. Parang ganun din yan. So, yun yung problem. So, we have to define. Ano ba ang sinasabi ng pag-ibig sa Bible? Game 4. 4 lang. Ang nagmamahal ay matyaga at mabait. Pwede bang ganun na lang tayo? Sige. Payag ako doon. Matyaga at mabait. Dito sa verse... Ano sa English yun? Yan. Long suffering and kind. Ay, medyo maganda yun. Long suffering. Matyaga. Yung pala yun. Ano? So this, ang babasahin natin... Ang tiyaga. Ang definition ng love na babasahin natin ay 13. 13, yung definition ng love dito. Isa-isahin natin. Isa-isahin natin. Sige, una muna. So that is verse 4 hanggang verse 7. 4, 5, 6, 7. Grabe, 4 na verse lang ano. Dito lang iikot lahat. Okay, umpisahan natin na yung love, hindi siya... sige, okay lang. Yung love, hindi siya lofty idea. Kasi Greek to eh. Di ba sa Greek, kaya nila mag-paint ng picture sa isang salita. So, kumbaga, mayaman ang definition ng words sa Greek. Kunwari, love. Anong love ba binabanggit dito? Yung agape love. Sabi dito, ang love should be an action word. So, that's why it's time na we stop loving by words and in lang. Tongue. But in action. Mahalaga pa rin naman yun. Nasabihin mo. But in action and in truth. Totoo, and at the same time, na ipapakita natin. Hatiin natin sa tatlo yung... Bakit, sir? Madami ba? Madami bang tao na lip service lang? Yeah. Marami naman tao na lip service lang. Maraming tao na... Sa pulpito, magmahalan tayo. No. Maraming nga napaka-encouraging magsalita eh. Pero, dinamage na nila yung tao na puro nice words lang yung gustong marinig. Sometimes nagtatago tayo sa salitang kindness, but we are not being kind. We're actually just being nice. Ano yung nating de-define? Matyaga? Long suffering. Okay. Long suffering is to endure in a long time. So, ibig sabihin, hindi tayo madaling sumuko sa mahabang panahon. Ibig sabihin, mahaba ang ating pasensya. So, kung verse 2 sa Bible, mailalagay din natin siya sa 2 Peter 3 verse 9. Ang Panginoon ay hindi pabaya patungkol sa kanyang mga pangako, tulad ng sinasabi ng iba na pagiging pabaya. Kundi siya ay matyaga, mahabang pasensya patungo sa atin. At hindi niya ninanais na ang sinuman ay mapahamak o mamatay, kundi gusto niya ang lahat ay magbago ng kaisipan at tumalikod sa kasalanan. So kung ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin, nagpapakita tayo ng ganito na lang eh. Mahabang pasensya even sa mga taong umiirita at nananakit sa atin. Okay. Ngayon sabi nung preacher na si John Chrysostom,
Sabi dito, ginagamit daw yung salitang long-suffering para sa mga tao na gumawa ng mali sa atin. Grabe, no? Umpisa pa lang, imposible na. Nung sinabi na love is long-suffering or love is So, hindi mo patient. pwedeng i-claim na labing ka. Yes. Kung, kung kung una pa lang, kung hindi ka long suffering, And kung yun yung, mabilis kang mag-give up sa tao. and yun yung reason kung bakit ang unang definition na binanggit dito ng love is patient. Tatlo kasi yan eh. Yung yung 13 definition dito na hati sa tatlo. Patient, love is patient. Yung unang dalawa is about what is love. Yung susunod na What is not? yung susunod naman na tawag dito, 8, what love is not. Tapos yung 8, 7. Tapos yung susunod na 4 na huli, yun yung power naman ng love. So yung what love is patient and it is kind. So yung pagiging pasensyoso, meron siyang kapangyarihan na gantihan yung tao na yun, patulan, pero hindi niya ginagawa. For the sake of understanding kung gaano kabuti ang Diyos sa Pero atin. may given the opportunity, kaya. Given any opportunity. Okay. So minsan, akala natin patient tayo, pero ala lang naman kasing outside force para matest yun. Diba? Exactly. Parang kahit na impatient ka pero hindi ka natetest, hindi ka pasensyoso. Oo. 'Di ba? You can be the most impatient person pero hindi ka natetest, mabait ka sa tingin ng iba. Oo. Parang ganun. Yes. And the opposite is also be careful, ano? Kunwari, hindi ang patient eh. Reflect ka rin sa sarili mo. Ikaw ba nagkokos ng impatience ng ibang tao? Kasi ang daling sabihin na itong tao na to hindi patient. Baka naman tayo din is nagkokos ng impatience sa ibang tao. Hindi rin natin masasabi na Nakakabwisit ka tayo pala, is loving. For example, hindi Parang bubisitin mo, tapos kapag napikon hindi ka loving. O kaya naman, Di ba Christian ka? Bakit dapat pinapatawad mo ako? Oo, Diba? yun. Dapat mahaba ang pasensya mo sa akin. again, ang mga verses sa Bible ng application ay hindi para sa ibang tao, kundi para para sa una nating i-apply sa sarili It's natin. not making them, di ba? Yeah, it's making you. Sabi nga ni Ravenhill. So, kumbaga, kaya hindi natin ina-avenge or kumbaga dinidepensan yung sarili natin or para bang nagre-retaliate is because yung mercy and patience ni God Parang si sa Jesus, atin. nung pinapako siya, no? Kaya ang tanong, ina-avenge mo ba o iginaganti mo yung sarili mo pag may opportunity ka ng gumanti? Ayun. So, yun yung long-suffering or patience. It would require patience for your whole lifetime kasi meron at merong mga bagay na ikaiirita ka talaga sa ibang tao. However, let us not use this love is patient to continuously tolerate sin. Yeah. Hindi naman dapat din ganun. Next, number 2, love is kind. Mabait. So, ibig sabihin, nasa atin yung pag-ibig ng Diyos at minamanifest at ina-apply natin through simple acts of kindness or pagiging mabuti o matulungin sa ating kapwa. Paano mo daw malalaman kung ang isang tao is merong fruit ng kindness? Papakopya daw. Okay, that is being nice but not Nagpapakopya. being kind. Sir, yung yung Mabait yun. Sir, yung hindi nang ko-correct. That is being tolerant. Sir, yung yung Hindi ka judgmental. sir, hindi yung judgmental. Critical. Hindi yung hindi critical, yung hindi masakit magsalta. Gusto mo yung inuuto ka. Hindi, kumbaga tanong yun. Kumbaga, i-weigh mo. Ikaw ba yung katulad nung sa reels na, oy, sister, meron akong sasabihin sa'yo kaso huwag kang ma-offend Tapos sasabihin mo wala kang pakialam. Tapos nung tinapatan ka na ng pera, nakikinig ka na, sabi mo understanding ka. Hindi ganun. Be kind when you need something, but be more kind when you're needed. So, umaga, both parties should be kind. Paano ba yung pagiging mabait, Sir John? Yung tamang pagiging mabait. Pagiging mabuti. Mas tamang term siguro is pagiging mabuti. Hindi to yung kind nga eh. Paano tayo, Yung totoong bait talaga. paano tayo nire-receive ng mga bata? Takot ba sa atin yung mga bata?
Pero pinatatakot kasi minsan no? Ako, madalas ang pinangtatakot eh. Kasi pagalitan ka ni Sir John. Pero, sa totoo lang, mas, based on my observation, kung sino pa yung mga uto sa klase, yung pa yung sa bandang dulo, nagiging mas malapit sa akin. Hindi, kumbaga, may mga sinasabi sila na, Sir, salamat sir kasi ganito, ganyan. Kundi, may mga ganun silang statement. Ako naman, mas natatandaan ko rin yung uto sa klase. Kasi doon ako nasusubok eh. Iko-correct ko talaga dahil part yun ng, hindi lang bilang teacher, kundi part yun ng malasakit mo eh. Dahil disciplinarian ka eh. Yung pakawala mo ba sa eskwelahan na hindi maayos? O magiging lang din sila sa lipunan. Ba sinasabi nila, mabait ba na teacher yun? Di ba ganun yun? Yeah. Mabait ba yun? Ang ibig sabihin sa kanila yun, nagpapasa, yung hindi nang babagsak. Kaya nga mainam, alam dapat like definition, no? So, hindi ganun mabuti. talaga, no? Yung mabait kasi tolerant eh. Yung mabuti, merong grounds at meron siyang foundation. Bakit niya ginagawa yung bagay na yun? Minsan kasi yung pagiging mabait, ayaw mo lang ng conflict. Yung ayaw mo lang gawin yung tama for the sake na ayaw mo ng conflict, that's already a compromise. Mali na yun. You're just being nice. You're not being kind. Yun nga, lagi ko... Ayaw mo maging responsible. Yes. Yun nga, lagi ko sinasabi sa mga estudyante ko. Kung magkakaibigan kayo, tapos ayaw nyo na ako correct kayo, hindi ka ako pagkakaibigan ang tawag dyan, tropahan lang. And you yourself... Hindi malalim yun. Hindi, sabi ko walang kwentang pagkakaibigan yung ganun. Bawal palang makorek eh. So, kung ganun... Tanggapan lang. Buti nga kung nagko-correct eh. Diba? Yung nagko-correct nga, minsan di pa nagbabago eh. How much more yung una bes, hindi pinapoint out kung yung pagkukulang at pagkakamali. Hindi nila malalaman. If you see a brother in error, go show him his fault. Hindi ba? Sa command. That is a command. Hindi ba loving pag ganun? Hindi kapag di ating ginawa yun, hindi rin tayo loving. Yun yung kailangan maunawaan ng iba na if you're patient and if you're kind, part din doon na somehow, pinapaunawa din natin sa kanila kung ano yung nakikita natin na dapat ayusin at baguhin sa buhay ng ating brethren. Kaya nga may patient. Yun yung essence nun eh. Patient saan? No, patient saan? Ayun. Diba? So, pero wag naman natin iyayabang na, ginagamit ako ni Lord para maging patient ka. Ano ka? Parang Satan. Di ba nga, Satan, ginamit din ni Lord. Kaya nga may isa akong kausap minsan, sinabi ko yun eh. Dahil sabi niya, sana gamitin pa ako ni Lord para mas maging patient ka. Ang sagot ko naman, ingat ka ako tayo kasi even si Satan, ginagamit ni Lord. Hindi, kumbaga, Pang-test. Minsan, sasabihin natin, hindi ka loving, hindi ka patient. Minsan, mag-reflect din pero kasi woe tayo. to you, di ba? Woe to you. Oo. Who you become stumbling block. Yeah. Diba, yun yung sabi. Exactly. Kunwari, Ikaw nagkokos. ikaw yung nagkukos na ibang tao maging ganun, reflect din. Kumbaga, nagiging burden na ba tayo masyado sa ibang tao? Tapos kapag hindi tayo natulungan, nasabihin natin na hindi sila Christian. May mga ganun din akong kakilala, sir. Kunwari, pinautang mo ng maraming beses, tapos isang beses mo hindi napahiram, madamot na. Ganun, Audacity. Kailangan ba ang love na may papakita natin is laging perfect? How would you expect that? So, yun yung what love is. Doon naman. Hindi daw siloso. Ayan. Ito na tayo sa 8 hindi definition ng pag-ibig. Una muna, hindi siloso. Okay, hindi seloso. Not jealous. Sir John, bakit sinabi, God is a jealous God? Oo. Ang reason kung bakit yung God is a jealous God is tama. Pero pag yung jealousy natin or envy natin is mali, it is because yung kay may God, karapatan si God eh. hindi lang sa may karapatan siya, Malamang may karapatan. mapapahamak kasi tayo eh. Kunwari, ang love natin ay wala sa kanya kundi nasa iba. Diyos-Diyosan, sarili natin. Hindi siya ego. Mapapahamak kasi tayo. Kaya kumbaga, iniiwas niya talaga tayo eh. Pero yung kunwari, sa ibang tao, ipagpapakita lang yun na hindi tayo secure sa ating sarili. Paano yun yung kanta ngayon, yung uso, yung selos? Alam mo ba yun? Oo. Hindi na ako magdodwell doon sa stories behind doon
nung mga Copycat, issue, oo. Pero kahit ano pang justification na sabihin natin, hindi godly ang jealousy. Okay. Paano kunyari daw, di ba parang, Pero ang tamang kunyari term- yung asawa mo, parang may pinagsiselosan ka. Actually, mali. Kahit na meron kang basis, mali pa rin. Kasi ang root pa rin daw nun ay selfishness. Gusto mo sa'yo lang. Not necessarily na pagmamayari mo siya eh. Hindi about yun sa pagmamayari mo siya. Iisa kayo. Kunyari, kunyari asawa mo, nakita mo, nasa motel, may kasamang ibang babae o ibang lalaki. Di, magalit ka. Pwede ka bang magselos doon? Hindi selos sa maramdaman mo, galit. Galit. Kasama mo eh. But in your Ano ba anger, yung selos? Ano ba yung selos? gusto mo sa'yo lang yung attention niya, hindi sa tao na yun. Gusto mo yung energy mo Inggit, sa'yo. ganun. Envy kasi ang ginamit Iba. na term dito. Not envy. No? Envy is one of the least productive but most damaging of all sin. Wala na nga naitutulong, nakakaperwisyo pa. So, merong preaching si Zach Punen na ito yung naging passage niya. Tapos, sinabi niya, about naman ito kasi naman sa marriage. So, ito yung passage niya. Pwede rin naman. Pero ang unang iniisip ko dito, not jealous. Siguro sasabihin ni Zach Punen dito, huwag magselos sa asawa, na kapag merong ginagawang parang red flag, hindi ka magselos. Akala ko yun yung ibig sabihin. Hindi yun. Pala, ibig sabihin niya, huwag kang magsiselos. Kunyari, mas successful yung asawa mo sa'yo. Kaya nga envy yung ginamit. Okay, gano'n. Yun yung ano. Oo. Kaya envy yung ginamit. Sabi dito, ang totoong pag-ibig, dinidistansya niya yung sarili niya sa envy. Kasi yung envy, nire-resent niya kapag may ibang tao Inggit na mas... Inggit. Inggit. Sa iba kasing translation, jealousy. Love is not jealous. Pero ang tamang term na ginamit dito is envy. Ngayon, huwag ka mainggit kung may ma-promote or mas ma-bless. Ayan. Sabi din dito, they are ever willing that others should be preferred before them. Yun daw yung totoong love. Na, Siyempre, sa may loob mo, kunyari, sa tingin mo, hindi deserving to. Gano'n. sino ba ang deserving? Nagiging problem lang na may envy kapag mataas yung esteem natin sa sarili natin na mas deserve ko yung time and energy compare sa kanila. Actually, hindi mo naman din dapat maramdaman yan if yung mga tao na kinakakuanan natin, alam nila yung boundaries and limitations. Kumbaga parehong may mali. Ako, nakikita ko, pareho ding may mali. Minsan, sa system natin sa mundo, when we talk about workplace, ako ay 100% naniniwala na hindi ganun talaga matatanggal yung injustice or unfair treatments. Kunyari, may palakasan pa din, may politika pa rin tayo sa workplace. Kahit masipag ka, kahit magaling ka, kung hindi ka bet, hindi ka ipopromote. Totoo yun, kahit may ranking. Kahit may ranking, kahit ikaw na yung kasunod, pero ayaw sa'yo, or Hindi for pa some rin. reason. Hindi pa din. So, that's the reality. That's the reality of life. Now, if they would deny that and would try to hindi ganun. Parang, si Lord na bahala sa kanila pag gano'n. may ganun talaga. May ganun talaga. Ngayon, the problem is, sumasama yung loob minsan ng iba kasi feeling nila hindi sila deserving dun sa certain position. Lalo na, kunyari na promote, walang gagawin. Di ba? May mga ganun. Tapos, sa'yo ipapagawa. Di ba? Ngayon, ano ang magiging natin? Shout, war cry, justice. And tanong, pag ba justice ni God ang pinairal sa bawat isa sa atin, sino ba makakatayo? Wala rin naman. So, kumbaga, ang in-extend sa atin ni God is mercy. So, God is expecting us na tayo, i-extend din natin yung mercy sa ibang tao. Parang nangyayari kay Paul. Nagpipreach siya ng gospel. Kinulong. Pero may mga iba mas masama. Hindi nakukulong. Mas masama siya, bakit siya nang mamanipulate pa ng tao, hindi na ako. Wala siyang inggit. Nag-share siya sa loob ng kulungan. Nag-share siya sa loob ng kulungan. Kasi nga yung purpose niya, hindi naman para ma-promote, hindi naman para makilala, di ba? Yeah, exactly. So, depende sa goal mo eh. Depende. So, pag selfish yung goal mo, maingit ka. Maingit ka, pero kundi. Tsaka, ang taong secured sa pag-ibig ng Diyos sa Kanya, wala siyang room para mainggit sa ibang tao because there's so much work to be done.
So, Parang isipin insecurity din ba to, sir? May problem Oo, ng kaya ka insecurity. nag-envy, hindi ka secure sa sarili mo. Hindi ka secure sa relationship mo, hindi ka secure sa qualities and abilities na binigay sa'yo ng Diyos. Hindi ka secure. Kaya parang Saan ba nagagaling sir yung insecurity? selfishness. Naranasan mo na rin na insecure? Oo naman. Madalas o ngayon medyo wala? Ngayon medyo wala. Kunwari, karamihan sa mga kilala ko, doktor na, di iba, parang, ay wow, buti pa siya. Ako hindi ako nainggit in terms of, So ako ganun din, di ba? Di ba ngayon uso ka ngayon sa Facebook na amplify eh. Kasi nakikita mo yung mga friend mo na di mo nakikita eh. sa akin Dati sa reunion lang eh. ah, Ngayon nakikita mo Facebook eh, di ba? sa akin naman kasi is ganito. Pag nakita mo na yung pearl of great price, kahit ano yung itapat mo dun, it doesn't come close. Pero syempre, sabi ng ibang tao, hindi, wala lang yan. Iba pa rin yung, pag nakita mo na yung pearl of great price, sabi, and the things of this world will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Ala na lang. Alam mo kasi, Sir Jom, Meaningless itong na lang siya napansin lahat. ko, nag-ooperate tayo mundo sa inggit. Nag-ooperate tayo, lalo na sa internet age. Lahat. Nangyari sila, Sergey Bin. Mm. Nangyari, biruin mo sila, puro kalokohan ang ginagawa, pero nakabili ng bahay. Nakabili ng ano. Tapos, syempre, ipopost nila yon, iko-content nila yon na magre-regalo tayo ng bahay. And then, maraming may gustong, ay, sana ako din, ganito. Kaya nagkaroon, mag-vlog na nga lang din ako, di ba ganun? Ang problem sa ibang mga commercials, sa lahat ng mga nakikita natin in product, nagke-create sila ng need. Para tayo magkaroon ng dissatisfaction. For example, number 1 rule yun. For example, yung sa skincare products, for example, pampaputi, or sabihin natin pampakinis. So, kumbaga magke-create sila ng need na kailangan mo bumili ng ganito. Kasi, kung hindi, bakit? Kailangan mo pa. ba't ka bumili? Babankrupt sila, Sabihin, di ba? parang sa commercial eh. Ang naisip kong gagawin ng director is merong isang babae na hindi makinis, tapos may isang babae na makinis, tapos sa isang grupo siya lang lagi yung kausap, tapos siya di siya pinapansin. Yun yung need to affirm. Yeah. Maraming ganun. At maraming ganun. At nung gumamit na siya dami niyang nung kumausap. product, parang yun yun. Remember that advertisements are designed to persuade us or even to control or manipulate us to purchase or access a product or service. Bait. Yeah. Ngayon, is envy a small sin? Tignan natin. Okay. Dahil sa envy, pinatay ni Cain si Abel. Okay. Dahil sa envy, naging alipin si Joseph. Dahil sa envy, dinesire ni Lucifer na itaas yung sarili niya kay God. Ito ang maganda, Sir John. Hindi porkit mayaman ka, wala ka ng inggit. Meron. Kahit sa mahirap. Kakapanood ko lang kahapon. Meron. Tanging yaman. Alam mo ba yun? Oo. Si Edo Manzano mayaman. May inggit may kasi. May inggit siya. Okay, kalimutan ko ng pangalan nung medyo mataba. Si Danilo ang pangalan kasi niya. Kasi parang ang preference nung nanay sa kanya. Di ba? So, hindi lang sa money. Hindi lang sa estado ng buhay. At kahit mayaman Kung pa. sino pa kayo may minsan sila pa yung... May mga insecurity. Exactly. Ito pa. Dahil sa envy, si Jesus is pinapako sa cross. Nung sinabi mga Pharisees, no? For he knew that they had handed him over because of envy. Kala kasi natin, wala lang inggit Kasi hindi siya nakita Hindi siya yung parang visible no? Tandaan natin. Very subtle lang inggit, ano? Tandaan natin yung dalawang sin ni Satan, envy and pride. Hindi siya nakikita basta-basta. Envy. Pero tinapon si Lucifer. 7 deadly sins. Ano ba itsura ni envy dun sa 7 deadly sins? Meron ba? Sa anime? Yung maliit na na parang caterpillar or uod, tas malaki mata. Kasi nga, na-amplify. Pero maliit siya. Maliit siya. Nakikita niya kung gaano siya ka-inferior, tas nakikita niya yung ibang tao. Ayun. Kaya gano'n na lang siya kainis. Envy. Kaya nga envy. Laki yung mata, kasi nakikita niya yung wala siya. Dalawa kasi yun Gusto mo yung, meron yung iba,
is meron ka din? Or gusto mo na yung wala ka, dapat yung iba wala din? Sama-sama tayo. Parang Oo, gano'n. ganun. Sana all. Di ba? For example, Yung ano? sana all. Yung ano ng sana all, ano? Yung core. Oo. Sana all. Hindi, mga estudyante ko, no, tataas yung grade, ano. May mga naka 97, 98, 99. Yung iba naka 93, 95. Tapos may naka 96. Sabi, ang baba ng grade ko. No, taas yung grade mo. Sinabi mo lang mababa yung grade mo kasi may nakita ka mas mataas yung grade. Pero kunwari hindi mo Does na... it mean na yung education system promotes envious environment? Possible pag encourages? hindi binalance. Okay. Kaya nga sabi ko, no, mataas yung grade mo. It so happen na kaya mo naramdaman na mababa yung grade mo kasi merong ibang mataas. In O, diba? comparison, ano? Oo. Kaya you feel na mababa ka because you compare. And part ng pagbaba ng self-esteem is yung constant comparison. And sometimes hindi mo kailangan ng ibang tao to compare yourself. Ikaw mismo is kino-compare mo yung sarili mo. That's why merong envy. Minsan, nangyayari din yan sa mga magulang. Mag-iingat kayo. Kapag kinukumpara nyo yung mga anak nyo, may kapatid mo, di ba? Kung ganito. So, minsan, na-stir up eh. Yeah, ang bawat bata naman sa is merong iba't ibang intelligences. Yan yung mahalaga na matutunan natin. Di ba? Tanda mo noon, di ba? Nung may package na dumating, ikaw ang unang kukuha. Oo. Di ba? Pero ikaw, Bobby. Si Bobby. Isa, Four Sisters at the Wedding. Oh, ayan. Sabi dito, maraming tao ang tinatakpan nila ang espiritu ng pagkainggit at hindi pagbibigay sa pamamagitan ng godly zeal and tender concern for the salvation of others. Ano yun? Yun yung pantakot nila? Lagi nilang hinahanapan ng mali yung ibang tao. Sabi, lagi na lang kayong gala ng gala. Nung pala kaya niya sinasabi yun, hindi kasi siya nakakagala. Gusto rin pala. So, check mo rin yung heart. Yun. So, saan yun nanggagaling, ano? Yeah. Nanggagaling yun sa selfishness ng isang tao. Okay. Okay, next. Does not. Mayabang. Oh, ayun. Hindi ka mapag-flex. Hindi ka mayabang. Maangas. Sabi dito, ang totoong nagmamahal ay kaya magtrabaho nang hindi nare-recognize ng ibang tao. Paano lang? Anonymous lang. Sabi ko nga sa opisina, magtrabaho kayo ng madami. Sisip-sip kayo konti lang. Yung hindi Trabahong madami, konting sip-sip. Kung bagbalik ta rin. Hindi kailangan ng credit. Ngayon, problema kasi, may mga credit grabber naman. Yung kunwari hindi lang natawag, di lang nabanggit. Yun. Ay, sa issue na yan, ha? Sa sa politics ganyan. Kasi ako kahit paano nakakapag-host naman ako sa mga sa mga political gathering eh. So kailangan banggitin mo si kapitan, pag di nabanggit magagalit o tatap. Kahit sa education system, ganyan lalo na kung hindi lang nabanggit yung doctor sa umpisa may mga ganun. Para sabihin tagal-tagal nung pinag-aralan tas kang ganon. Oy, taba, kang ganon. Sabi nung isa lalaki, it's Dr. Taba. Kang ganon. I finished blah 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 ganyan. Why are you calling me that? Or why are you calling me that? O sige, Mr. Taba. Akala natin yung taba yung yung issue. Hindi pala. Yung pagtawag lang ng Mr. at saka Doctor. Gusto pala may Doctor yung umpisa. Masyadong paimbabaw eh. So, mayabang. Yeah, it doesn't parade itself. Hindi pagmamahal yung pag-ano. Ngayon sabihin nila, masama ba na maging proud lang sa achievement? Ganyan, di naman sa pinagyayabang. Pakinggan mo yung sarili mo nung sinabi mo yun. Proud ka lang sa achievement mo. Sabi dito, ang totoong pagmamahal, saya lang. 'Di ba? Hindi kailangan nasa limelight. Ano ba yung klase ng pagmamahal na mayabang? Yung parang, ako bumili niya na, ganyan. May sumbatan na. Medyo parang Sino tumulong sa brethren, sa brethren. Oo. Kaya nga kunwari magpupuntusan, wala talagang mananalo. Kasi yung nagmamahal talaga, naman siyang pakialam kung may credit siya o wala. Yung totoo selfless siya, no? Tsaka trabaho, ito yung nakikita niya need. Ang madalas lang naman ng maraming nasasabi, yung mga taong walang ginagawa. Mga inactive, no? Yun ang mga busybody. Mga idol. Sa church, di ba? Sino ang madalas na pinagmumulan ng problema?
Yung wala namang halos Ambag. ginagawa. Yung walang ambag. Pagmumukhain pa niya na siya yung victim. Diba? Sa trabaho din. Sa trabaho din. Kasi hindi ka wala ka sa loob ng circle eh. Kaya di mo nakikita wala kang sense of responsibility. Yes. Maraming ganun sa opisina. Yes. Kunyari may trabaho, tapos gagawin mo. Tapos, mali naman yun eh. Parang dapat hindi ganyan ginagawa natin eh. Pero siya, hindi siya nagle-lend ng hand. Oo. Di ba? Hindi, buti pa sana kung nagsasalita pero gumagawa eh. Oo. Hindi eh. Reklamo lang talaga eh. Hindi yun. Okay, sige. Masyadong bless eh. Next number 3 na does not. Love is not. Hindi bastos. Hindi, puff up. Ay, Kasi sabi dito, does not parade itself. dito kasi, hindi siloso, maangas o mayabang. Yun. Magkaiba Sunod, yun. Hindi bastos, makasarili o madaling Magkaiba yung mairita. maangas at mayabang kasi Oo. dito. Yung isa, does not parade itself. Okay. Yung isa is not puff up. Pride. Puff up. Yung parade itself, kasi yun mayabang. Yung puff up, pride. Okay. Para bang, tignan nyo kung gaano ako ka-spiritual. Tignan nyo kung gaano or ako katama. Or puff up, ibig sabihin, hindi siya talaga ganon. Pero kung Umasta siya. Ayun, kung ipakita niya Mm. yung sarili niya sa ibang tao. Mm. So, hindi siya exaggerated. Yes, ina-exaggerate yung sarili. So, he would be looking big. So, Ngayon, may magaling na missionary dito. Magilas pala. Kasi humble lang to eh. Si William Carey is tinuturing ng iba na founder ng modern missionary movement. wow. Ngayon daw, karamihan sa mga Christian ngayon, kilala siya at nagmula siya sa isang humble na beginning. Isa siyang shoe repairman nung tinawag siya ng Diyos para mag-evangelize. Okay. Ngayon, napatawag siya sa isang dinner party at meron daw parang landlord na ininsulto siya. Ngayon, sinabi, Mr. Curry, narinig ko na dati ka daw tagagawa ng sapatos. I once heard that you were a shoemaker. Kerry replied, No, your lordship, not a shoemaker, only a cobbler. Ano pinagkaiba ng shoemaker and cobbler? Yung shoemaker gumagawa ng sapatos. Yung cobbler, nire-repair lang yung sapatos. Bitoin mo, ano? Binababa niya. Hinamak siya. At ang ginawa niya, mas binaba pa niya yung sarili niya kasi hindi naman talaga siya gumagawa lang sapatos from scratch. Nire-repair lang niya yung sirang sapatos. Mali ka parang pang-insulto eh. Sabi nga ni Spurgeon Peta nagsabi nun. Kung insultuin ka nila, o magbabadmouth sila sa'yo, huwag kang magalit. Dahil mas malala pa ito to. Oh. Tsaka, i-position na natin yung sarili natin lagi sa pinakamababa. Yung totoo hindi yung false humility Yung totoo. Kasi, nasa sahig ka na nga, nahulog ka pa. Diba? So, at least, insultuhin ka naman. Totoo yun. Oo. Oo din. Ito naman. Para tapos na, di ba? Oo, tapos na. Kasi yung, hindi Yes. Mag-ano pa. So, puff up. More on exaggerated version. Okay. Asa na ba? Love Hindi is- bastos. Okay. Ano ba yun? Ano sa English yan dyan? It's not rude. Hindi bastos. Yeah. Akala ko bastos na Naguhubo. Hindi yung ganon. Why you got to be so rude? your road. Ang kabaligtaran ng rudeness ay acting in kindness and good manners. So, Magaspang. Ganon. pwede rin kasing educatedly rude tayo eh. Tignan mo gaano ko ka-educated and well-mannered. Parang minsan ganun tayo wag salita Nung time ng election, di ba parang may ganong issue, di ba? Parang let me educate you, di ba? Parang narurudan yung iba dun eh. Ako din, narurudan ako sa ganong style. Ano sir, ang mga parang sa'yo personal tingin mo, yung mga rude, anong klase ng rude? Pagiging rude? Para sa akin, Taklesa? Pag mga taklesa ba, gano'n? sa classroom, para sa akin, kung na-relate ka na nga, hindi ka man lang nag-good Ayan, morning mga or rudeness, bumati man lang, tuloy-tuloy ka na lang. Lalo-lalo na, kunwari, hindi ikaw yun, kunwari, teacher ka, tapos merong ibang teacher na bigla-bigla lang pumapasok sa room. Para sa akin, rude yun. Rude din yung tao na laging pinaghihintay yung iba. Okay, sa akin din. Kasi pagiging late rude sa akin yun eh. Oo. Kaya kapag... Dahil sa upbringing ko kaya pag nalilate talaga, sasabi ko talaga, sorry, pasensya na. Kasi I know how it feels. Lalong-lalo na yung hindi umaalis yung bus dahil ikaw nalang hinihintay. Yun. Kaya nga kunwari biniro ako, ay, late ka.
iwan ka na. Ako, ang reaction ko doon, sige, masasakyan lang ako ng ibang sasakyan. Nagawa ko na yun minsan, nung ginokan ako ng ganon. Hindi ako sumabay. Nahiya yung Nung pala, ala pa rin sila. Kaya nag-joke lang, ala pa rin sila. Ako naman, understandable na, sige, mali ako. Kasi nakakahiya, no? Oo, tapos sa bandang dulo, ala pa rin pala sila. Hindi naman tayo argumentative in terms of, ikaw nga din . Hindi naman tayo gano'n kasi walang mariresolve na gano'n. Ano pa yung mga rude na bagay? Kunwari, ikaw na nga yung may kailangan, ikaw pa yung demanding para sa akin, rude yun. Or kunwari, ako yung kumakausap sa'yo through online or blah blah blah, tapos kailangan natin mag-transact, mag-meet up, hindi ako yung haharap sa'yo. Para sa akin, rude yun. Magkakaiba kasi tayo ng values . Pwedeng yung rude sa'yo, hindi rude sa ibang tao. As a teacher, di ba kunyari yung parang may mga nakikita kang estudyante na iba yung outward na... Ano? Ano yung tawag doon? May mga estudyante ko na kunwari, pag nakasalubong ko, hindi ako pinapansin, okay lang, pero meron kasing mga tao na... Hindi, kunyari, ano yung tawag doon sa ginagawa mo externally? Kunyari, body language, I mean. Yun pala. Body language. May mga gesture ako na, kasi per dev yung subject ko, pinapoint out ko talaga. Ngayon, pag yung mga kunyari, naka-D4 sa ano... pinapoint out ko na rin, maghihikab ka na babae, tapos bukang-bukay bibig mo. Hindi, kahit yung lalaki, sinasabihan ko din. So, kumbaga, dapat hindi, per dev kasi yung subject. Tuturo mo yun kasi personal development . Tuturo mo yun, i-guide mo sila. Pwede din naman yung how you speak, no? Dun sa iba. Kunyari kami dalawa ni Chena, ayun, medyo, bakit masungit yung pagkakasabi mo? O bakit rude? Parang sabihin ko paano mo sabihan. Pwede. Yeah. Tsaka meron kasi na ito lang yung normal way, pero syempre maging maingat nga din tayo dahil baka may iba makarinig, iba'y dating. We always be careful Base din. sa medyo subjective yung pagiging rude . Kasi yung pagiging rude parang hindi rude sa kanya. Oo. Tas rude sa iba. Oo. Parang ganun . O di ang gawin na lang natin. So, kailangan sensitive ka kahit papaano di ba? Yeah, ang gawin na lang natin baseline. Okay, baseline. Na sige. Nakaka-rude din And to then sa iba. ang maganda kasi dito, kung meron kang rudeness na naipakita, mabilis ka mag-sorry. Yeah. Yun. Ganun na lang. Pero ganito wag naman nating lahat tawagin rudeness. Kunwari, obvious na ayaw mong tumanggap ng pagkakamali. Tapos, medyo diniretsa ka. Tapos sabi mo, ang rude naman. Parang na-amplify na yung rudeness ng tao kaysa yung ginagawa mo, halimbawa, immorality. Mas rude nga yun . Parang parang naman napaka-joke nung ganun. No. So, ibig sabihin, as much as possible, let us not behave rudely. O wag magaspang yung pag-uugali. Sa akin nga yung taklesa din di ba? Kahit pa paano medyo pagka-rudeness yun. Yeah. Tsaka hindi kita kinakausap. Ayun. Ganon. Minsan may nasabihan ako lang ganon. Ako naman, kaya ako ginawa yun. Though mali ako doon. Kaya ako ginawa yun. Ganon kasi siya makipag-usap. But again, sabi nga, you don't avenge itself. So, my fault. My fault on that part. Next, love does not seek its own. Ano sa Tagalog yun? Makasarili. Yun. Hindi daw makasarili. Hindi yung puro yung feelings and emotions mo ang lagi i-consider. Tayo... Intindihin nyo naman ako. Parang okay, hindi nyo ako naiintindihan. O opposite din naman. Pagka ganun, bilang isang Christian, ang focus natin hindi ako. Ang focus natin is si Lord at sila. As a whole. Ano? As a whole. Hindi yung hindi nyo ako naiintindihan. O baka naman lahat na ng tao hindi ka naiintindihan, ikaw na lang hindi marunong umunawa. Sa'yo yung mali doon. Minsan nga, sarili mo, hindi mo maintindihan. Ay, malala yun. Diba? Malala yun. Diba? Minsan sarili lang natin, hindi natin magets . Siguro mainam, if hindi pa natin, kunwari, sarili natin. Paano yun? Kunyari, Sir John, hindi mo ako naiintindihan, ayaw naman niya ipaintindi. Paano ayaw na ipaintindi? Parang wala naman siya binibigay na variables for us to understand. Pagka ganun, wala naman tayong data. Pagka ganun, ayusin mo muna yung intrapersonal skills mo. Ibig sabihin kung how you
how you converse, how you reflect, Express. o how you express Communicate. yourself, communicate yourself, practicein mo muna. Para yung interpersonal mo is maging okay. Intra ay sa sarili, inter ay sa ibang tao. Kasi, kung sabi mo, Baka kaya di ka maintindihan dahil hindi mo rin ma-express. Oo. Yeah, hindi mo rin ma-express yung sarili mo. At the end of the day, hindi natin pwedeng sabihin na laging ibang tao may kasalanan. Hindi pwede i-blame sa kanila kung fault mo, pagkukulang mo. Yeah, partially to blame din Handicap tayo. mo, di ba? Partially to blame din tayo if we cannot communicate ourselves din ng maayos. Yun. Kasi sinasabi mo na hindi ka naiintindihan. Hindi mo rin naman ma-express ng maayos yung sarili mo. Ade, mali ka din. Paano nga? Oh, di ba? Mali ka din. Hindi naman manghuhula ang mga tao. Hindi yun nga yung point. Hindi naman manguhulay tao. And words can mean many things. Oo nga. Paint 1,000 picture. Kaya nga, mainam na, ito bang sinasabi mo, ganito ba yun? Nakakatawa nga sa salita. Lagyan mo lang ng konting tono. May iba eh. Lagyan mo lang ng konting emosyon. Iba na. Iba na. Di ba? Kaya lately, mga matatalino yung estudyante ko STEM. What is your definition of the word? Yun ay tinatanong ko agad. Para yun ay gagamitin kong definition sa conversation namin. So yun, it does not seek its own. Hindi self-centered. Kaya nga, Selfless, no? Kaya nga sa Bible, si Jesus, yung our shepherd, hindi siya katulad ng mga bayaran ng mga pastol na self-centered lang na yayaman nila yung sarili nila. Pag may pagsubok o problema sa mga tupa, tatakbuhan nila. Ngayon, hindi ka labing kung gano'n. Hindi ka loving kapag gano'n. Kahit na madalas mong i-demand yung love sa iba. Yeah. Actually, Hindi ka loving. yung ayaw mo lang i-confront yung tao because hassle, self-seeking yun . Yung ayaw mong ayusin yung problema or ayaw mong harapin, ayaw mong makipag-reconcile, ayaw mong makipag-ayos, ayaw mong mag-mediator kahit alam mong kailangan. Ano yun self-serving yun Sino tayo sa kwento? Di ba? Madalas may tayong ganun Tayo ba si David, si Bathsheba, o tayo yung mga taong may alam, pero nanatiling tahimik? Di ba? Yung ganun di ba? Lagi ko to sinasabi sa personal development subject namin. Walang naaayos nang hindi nagko-communicate. Kunwari, isa silent treatment mo, tapos papanisin mo lang yung issue, o kaya i-shove under the rug mo. Andun pa rin. Amazed ako, napakadaming professional. Professional na, teacher na, boss na, leader na, pero minsan yun yung pinipili nila kasi ang term nila, just to protect our peace. What peace do you have kung hindi mo rin naman na-communicate ng maayos yung mga bagay na dapat ayusin? Siguro temporary lang yun. Ang problem kasi natin, gusto natin ng peace of mind but not the peace of God. Magkaiba yung ganun Diba? Magkaiba yung may peace of mind tayo pero yung peace kay God na ginawa ba natin yung nararapat, ginawa ba natin yung extent ng grace ni God. Hindi kasi siguro mabigat sa iba. Yun yung kailangan natin i-work out. Oo. For example, lalo na kung di sila Christian, Yeah. Kung natin, tayo, una sa lahat, hindi kasi ako plastic So, kunwari, hindi tayo okay, mag-usap tayo. Ayoko nung kunwari, wag na lang tayo mag-usap para hindi tayo mag-away. Hindi natin pag-usap. O kaya mag-usap tayo, wag natin pag-usapan yung issue. Ayoko nung ganun. I-divert natin. Kasi parang, though hindi naman ako nagpapaka-plastic, parang magpa-plastikan na lang tayo. Kasi, para bang lagi na lang tayo mag-iingatan ng sasabihin pag mag-uusap tayo. Ayoko nung ganun. Parang hindi ka na, parang walking on eggshells. Ganun na yung mangyayari sa'yo. Relationship that is not built in honesty and integrity, ala din yun. We have to be honest. Bakit natatakot sila magsabi sa'yo? Bakit hindi ka makapagsabi ng totoo? So, both sides kailangan mag-reflect. Gusto ko ba iligtas yung sarili ko? Kung ikaw naman, tatakot sa'yo, baka naman kasi lagi mo lang ini-invalidate yung feelings and emotions ng ibang tao. So, itimbangin din natin. Show, Oo. Next. Hindi bastos, makasarili, o madaling mairita. Ayan. Yung madaling ma-provoke. Again, tignan mo rin naman, baka naman nananadya ka, namumuisit ka. Yung ko lang, namumuisit ka, no? Hindi ka nagsasabit. Yeah.
Eto no, baka naman lagi stumbling block ka na tapos tsaka mo sasabihin na ganun. Pwedeng mairita. Mm. Wala namang ano dun eh. Mairita ka, pero kumbaga, Hindi easily. hindi easily. Di ba, tanda mo si Paul, no, merong isang babae na merong spirit na ng fortune telling. Tapos pinupuri sila. Dito mga messenger of the Lord God Most High. May mga ganun nga. Tapos, Tagal-tagal. they got weary after many days. Days. Nirebuke niya yung spirit, tas umalis yung spirit sa kanya. So, kumbaga, pag hindi na nagiging healthy sa atin yung pag-uugali ng ibang tao, it's better na pangalagaan din natin yung ating tinatawag na tawag dito, yung ating mental health. Yun. Na sabihin natin maayos. Sir, pahinga lang ako, no? Kasi wala pa akong tulog, eh, no? Maya na lang natin, ano, ha? Okay ba? Yun. So, para hindi ka ma-provoke. And again, hindi naman matetesto kung walang namomrovoke. Huwag ikaw yung namomrovoke. Minsan proud pa tayo na ginagamit tayo ni God para humabay pasensya ng ibang tao. Dapat mahiya nga tayo. Ibig sabihin, nagiging burden tayo sa ibang Sa daming pwedeng gamitin. tao. Sa dami pwedeng gamitin sa'yo ni God, ginagamit ka pa ni God para Imbis na humabay. si Satan, di ba? Oo. Parang proud ka pa. That is wrong. That is wrong use of the Bible. That is wrong use of mga context sa Bible. Yan. Next. Pag nagmamahal ka, hindi ka masaya pag may gumagawa ng masama. Masaya ka pag pinapairal ang totoo. Oh. Self-explanatory na yan. Sabi nga dito is never suppose that a good action may have a bad motive. The original implies that he does not invent or devise any evil. Huwag mong malisyahan yung mga mabubuti nilang. Paano yung kunyari may anak ka, tapos nagnanakaw, di ba kadalasan, mabait ang anak ko. Pwede naman niya sabihin na ganito. Hindi ko nakakilala yung anak ko Na ganyan. na ganyan. Hindi yan ang pagkakal. Hindi ko Oo. ganyan pinalaki. Hindi ko ganyan pilaki anak ko. Pero kung meron man po mga ebidensya na ganon, sige po, tatanggapin ko lamang po kung ano po yung sinasabi ng mga ebidensya at hindi ko po ito-tolerate yung anak ko kung siya po'y mali. Maganda. Yun yung tama at hindi tolerant na magulang. Kasi meron ako napanood sa parang ipaglaban mo, mga true to life cases. Yes. Parang merong nang re-rape siya Oo. ng tapos ni-rape niya yung babae, pinatay niya yung asawa nung babae. Tapos ang dahilan pala nung suspect is kinukonsito ng ina. Ngayon nagsampa ng kaso syempre, yung namatayan, yung pinatayan niya, 'di ba? Yung babae, saka yung anak. Nagsampa ng kaso, pinapaatras nung ina nung suspect. Oh, 'di ba? Dahil di ba kayong naawa sa anak ko? Di ba ganon? Wala ba kayong awa sa kanya? Ganon. Diba? Wala kayong awa. Masasama kayo, parang ganon. Yun yung paggamit ng maling And the end of the day, Oh. ang nagturo dun sa sa suspect, siya ding ina. Siya mismo. Na-realize niya. Kasi sinabihan siya na parang parang, kamusta naman yung anak ko? Tingnan mo yung ginawa niya sa anak ko. Na-trauma kasi yung bata Bata pa nung pinatay yung tatay niya. Exactly. Sa harap niya. Ayun, na-realize niya. Maganda yan, ipaglaban mo. Ito, naman to, parang meron lang magnanakaw. Ganun. Kasi may bata nagnanakaw, paulit-ulit ilang beses na nagnanakaw. Para bang maawa tayo kasi bata, bla bla bla. Ni Arnel Ignacio. Nakakaawa lang naman yan kapag nahuli ni. Pero yung kapag kasalukuyan yung ginagawa niya kasalanan, hindi naman kasi nakakaawa yan. So, it is also true sa atin. Nag-aas tayo ng mercy, nag-aas tayo ng ganitong bagay. Pero tayo, pag ginagawa naman natin yung kasalanan, hindi naman natin minsan naiisip na nasasaktan natin si Hindi ka masaya si pag God. may gumagawa ng masama. Yes, hindi ka dapat. Iba nagpapalakpakan pa eh. Wala rin mga Miss Gay, Ano bang isi-share pa? Yung mga kung ano yung pinagagawa. Matawa ka sa humor, sige, no problem. Pero kung natin yung humor ay green jokes o ganito, ganyan, hindi ka dapat Hindi ka dapat masaya. Hindi ka dapat masaya sa ganun. O kaya namatay yung kaaway,
nagre-rejoice ka pa. Dapat wag ganun. And Kasi last, akala natin kapag yung loving kay kapag may maling ginagawa, wala ka lang. Parang, okay sige, lang yan. patawarin na lang natin. Yung portrayal kay Jesus, di ba? Sa mga movies, di ba? Parang, sabi ni Jesus, forgive them for they do not know what they are doing. However, hindi kasi aware yung mga tao na yung mga Pharisee na yon, fast forward, syempre may mga na-convert din na Pharisee, katulad ni Nicodemus, fast forward, nilusob yung bayan ng Israel, then nagtakbuhan sila doon sa temple, yung refuge nila na talagang inaangat nila na 50 years daw ginawa. O de, tago sila doon sa temple, tapos dahil hindi ma-open yung temple, sinunog nila yung temple hanggang sa malusaw. O de, bumagsak sa kanila yung temple, namatay sila sa loob. Tapos kasi ginto yun, di ba? Dahil ginto yun at saka precious stone, binagbag. So, ibig sabihin, yes, forgive them for they do not know what they are doing. Yun yung heart natin. Pero tandaan natin na merong justice ang Diyos. Yun yung nakakalimutan kasi natin na hindi maging loving na lang tayo. Yes, maging loving, pero na kay God pa din yung justice. So, kumbaga, vengeance is not ours, it's God. Ikaw na gumagawa ng kasalanan, ikaw ang dapat mahiya at matakot dun sa ginagawa mo. Ang uso ngayon, Brad, ganito Ikaw na nga'y gumagawa ng mali, ikaw pa'y nang blackmail. Ikaw pa'y nang gagaslight. Inuunahan mo Oo, hindi pag-ibig ang naghahari sa'yo pag ganun. Ang nagmamahal ay hindi sumusuko, lagi siyang nagtitiwala, laging may pag-asa at nagtatyaga kahit anong mangyari. Okay. Pag sinabing all things, cover niya lahat. Okay? So ngayon may 4 na binabanggit dito. Bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Pag sinabing bears all things, dala niya ang lahat. Ibig sabihin nun is ba niya? Cover ang ibig sabihin ng bears all things. Can be translated as cover. So sample, 1 Peter 4:8, and above all things, have fervent love for one another, for love will cover a multitude of sin. Hindi pinoproclaim na lahat ng mali ng mabubuting tao. Okay? Ang sinasabi dito is, tawag dito, ulitin natin na, love covers, that is, it never proclaims okay, ayan. Pag sinabing love covers, hindi natin hinahanapan lagi ng mali yung mga mabubuting tao. Kasi di ba may mga ganon, ayos na may ginagawa niya, matino naman ang tao. Ngayon, para sirain lang reputation niya, hahanapin mo yung imamali. Yung hinihintay mo magkamali. Sa media, ganun May baho. Sisingaw din ang baho mo. Parang ganun. Example, yung kay Green Soldier, Hindi ko lalay. Okay. Yung, diba na-issue siya, body shaming. Kasi daw, kasi isa ganun. Again, body shaming for me is wrong. Okay? Pero kailangan maging aware din tayo na as a comedian at mime, even sa ibang bansa, meron pa kang ginagaya ng mime yung matabang lalaki, ginanon din niya itchan niya. Body shaming yun, di ba? Pero wala lang. Kasi it is expected na may mga ganun na humor. O kung alam mo na hindi ka masyadong tolerant sa mga ganong humor, don't attend or wag kang lumabas ng bahay para sa ganong bagay. Hindi ko shame yung victim. Kumbaga, anong intention? To protect. Anong intention yourself. mo? Yes, anong intention mo para palakihin yung ganon? Pwede mo namang ibigay yung mensahe dun sa tao mismo, privately. Gusto na kasi ngayon yung post Kasi nga para ma-cancel. Oo, at saka hawak ka ng simpatya. Yes. Makakuha ka simpatya. If we only use the media to get sympathy, para mas kampihan tayo, pero mali yung motive natin, naloko mo yung ibang tao, pero si God hindi. Kahit yung sarili mo kahit nga yung sarili mo. Ganon. So, matakot tayo sa ganon. Well, based on my personality, bilang mime, paano mo nga hindi naman nagsasalita ang mime. Hindi ka nagsasalita. Paano siya magko-communicate through sign language? Sige nga, sign language, paano gagawin yun? Hindi ko alam. Paano nga gagawin yun? Communication yun. Paano mo i-describe ang isang taong mataba? Siya ay mataba. Dumating na kasi tayo sa punto na sobrang hirap ng magpatawa, sabi nga ni Saka Michael bawal B. ng bawal magsabi ng
Mag-describe. Kunwari, sinabi mo yung totoo. Wala na, kunwari, tinago yung bakla na bakla. Magagalit na. Sinasabi mo lang naman, ang mali, bakla. O, mockery. O, yun, mali yun. Pero kunwari, tinawag mo lang kung ano yung sin. Di ba? Hindi yun insult or hindi yun mali. Kunwari, sin ang tinawag mo. Hindi yun wrong. Ang mali is mang-discriminate ka at saka mang-mock ka ng tao because of that. Yun yung yung iwasan natin. Ang gayahin daw natin is yung katulad ng mga oyster. Kunwari, nirorong tayo, ginagamit natin yung pagrorong sa atin para makapag-produce ng pearl. Yun eh. Okay. So, kumbaga, instead na ma-provoke tayo, mas maging patient, loving, and forgiving daw tayo. O, last 3. Believes all things. Hanggang ano lang ba tayo? 7? Ganun ba? Believes all things. Naniniwala ba sa lahat? Gullible ba yan? Hindi. Sabi dito, we never believe a lie. Okay. But we never believe evil unless na may mga facts. Okay. So, ibig sabihin, hindi tayo, kunwari, hindi sakay lang ng sakay. Oo. Ay, sabi, yung sakit daw niyan, ganito, ganyan. Ay, totoo ba? Ano ba sakit niya? Oo, di ba? O ano lang ba yung nagkakasakit ng ganon? Di ba? AIDS o kaya merong HIV. Malay mo naman. Ayun. So, kumbaga, hindi tayo sakay na yung negative agad yung sasakyan natin. Malay mo naman, napabayaan yung sakit. Kunwari, merong ubo o bronchitis. Meron akong napanood kasi parang ang concern ngayon, lalo na sa media, is not to be truthful or factual. Hindi to be first. Yun nga eh. Kung sino yung unang magsumbong, yun yung tama minsan hindi dapat. Sa kung sino yung parang scoop yan eh. Kunyari sa TV, scoop ng mga newscaster yan eh. Kung sino mauna ron. At saka kung sino yung mas interesting at nakakaiyak yung kwento, minsan yun yung sinasaydan. Yun yung sasabi ko sa estudyante ko na aside from being kind, you should also be discerning. Hindi lahat ng umiiyak sila'y tama. At hindi lahat ng hindi umiiyak sila yung aggressor. Believes all things. Yun yung hindi sinasabi ka dito. gullible, hindi ka... Sa ano kasi, sa chismis kasi, kung sino yung unang nagsumbong, merong something sa atin na parang doon ka naka-base. Oo. Pero di ba ang ganda sa mga sa mga animes kapag may mga nangyayari tapos may backstory pala. Maintindihan. May twist, di ba? May ganun eh. Hindi pala isa yung tama, isa pala yung mali. Hindi mo alam, di ba? Napanood mo ba Attack on Titans? Si Eren nga, Diba? Hindi, tapos mo na? Di ba? Tapos mo na rin. Tapos ko na rin. Hindi, ang point ko lang naman, yes, si Eren yung umano, pero may approval ni Armin. Na binarala yung memory niya. Baka di. Hindi. Sorry. Ibig ko sabihin, may approval nila. Kaya nung nalaman nila yung memory, part sila sa permissive na decision na yun. Okay. So, another is hopes all things. Pag sinabing hopes all things, hindi tayo negative lagi. Naniniwala tayo na magiging okay din lahat. However, hindi tayo magiging okay lang lahat passively. Na hindi, hayaan mo na yan, magiging okay lang din lahat. Hindi ganon. Hindi ganon. Meron tayong ginagawang... Tiwala ka lang. Kunwari, gusto nating mag-heal sa ating mental and emotional health issues. Hindi, okay lang yan. Bukas okay na. Hindi ilalapit mo ng ilalapit yung sarili mo. Effort. Hanggang may sa, effort may effort na kasama doon. Hindi siya magic. Yes, hindi tayo pessimist, pero hindi tayo optimist na bulag. Okay? Kasi may toxic positivity nga rin. Yun yung nakakainis eh. Ang isang maganda example dito is... Declare mo lang. Oo. Yung mga ganon. Declare. Word of faith movement. Diba? Nabi na John MacArthur even sa God Questions na hindi biblical yung ganon-ganon na basta sabihin mo lang. May context kasi dapat yun. So, hopes all things. So, we hope what is best in God. Tandaan na, in God. And last but not the least, endures all things. Endures. The one who endures. Yung tao daw na wala kay God, pwede silang mag-endure, pero temporary lang. Ibig sabihin nung mag-endure temporary lang, okay siya for a while, and then ala na siya kay God. Mag-fall out. Pa-fall out din siya. Ano yung tawag doon sa pag-fall out?
backslide. Hindi, yung pinaka-apostate. Apostasy. Nag-apostate. Ngayon, Kasi isa sa mga doctrines of grace yung perseverance di ba? Of the saints. yeah, Persevere. perseverance. Sabi dito, the greatness of agape love is it keeps on bearing, believing, and hoping, and it doesn't give up. Ano yun, sir? Ibig sabihin, walang backslide sa totoong Christian? Walang backslide sa totoong Christian. Yung totoong backslide na apostate. Okay. Wala. Yung parang dininay niya talaga. Ala. Once kasi nakakalala ka, di ba? Parang hindi mo na pwede. How can a true Christian with the Holy Spirit inside of him deny si Christ? Hindi Kasi hindi magkakontra ang Holy Spirit at saka si Christ. Ay, yung sis, nagsimula ang Diyos ng work sa'yo Oo. Tapos biglang, ay, sige na nga, hindi ka na nga tutuloy. Di ba, he who Ganun began ba? good work in you, di ba? Inalaw ka ni God na mapunta sa sitwasyon na yan dahil obedient ka. Pabayaan ka ba ni Lord? Yun, nakatulong sa akin na malaki yan nung si Papa is na-stroke noong 2012. Na talaga nasa ICU siya, pinag-pray ko na, Lord, sana huwag niyo pang kunin si Papa, ganyan-ganyan, pagaling. Pinagaling niya. Kumbaga, naging okay. Then, nag-extend pa yung buhay niya ng another 11 years. Okay. Kaya nung huli, nung si Papa is na deads na, wala sa mind ko na, God, bakit gano'n na, hindi ko siya kinwestiyon regarding dun sa bagay Kasi may na yun. hangganan ng buhay ng tao At pinakita na ng Diyos na kung loloobin niya, kaya niya. Minsan na niyang pinakita. So, kumbaga, ala na akong doubt dun sa ganung bagay. Ako ba, kunwari, bubuhay, tapos ganun yung situation niya, ala lang din. Diba? So, kumbaga, mas masakit pa yung ganun. So, sabi dito, it destroys enemies, yung love endures all things. It destroys enemies by turning them into friends. Kaya nga So, sabi dito, kung yung brethren mo ay galit sa'yo ng walang dahilan, be sorry for them, but do not let them conquer you by driving you into bad temper. Mukhang para sa akin ito. Stand fast in love. Endure not some things, but all things. Hindi some lang, kundi all. For Christ's sake, you shall prove yourself to be a Christian indeed. So, ayun. Huwag tayo madali mag-give up sa mga tao. Okay? Kumbaga, i-open pa rin natin yung door na, I think I will close with this. Merong isang ma-attend ng church ni Zach Punen before, manginginom. But every time na umiinom siya, lagi niya sinasabi na, Brother Zach, I'm sorry, uminom ako, blah, 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 ganyan. De, sinasabi lang niya na, brother, magbago ka, ganyan-ganyan, kasi kasalanan niya, ganyan-ganyan. Then one day, nagpaalam. Lipat na ng ibang church kasi siguro, lipat na ng trabaho or magkakaroon ng family. Ngayon, nag-meet sila. Ay, sorry. Bago umalis, ang sabi ni Zach Punen sa kanya, basta tandaan mo, if anytime na bumalik ka, laging bukas yung pintuan, Kasi gusto niya na magkaroon ng opportunity lagi yung tao na bumalik kay God. De fast forward, yung tao na to, talaga natalikuran niya yung kanyang pagiging drunkard. Okay. Nagbago. So, ano yung point nun? Yung love is na-i-apply ni Zach Punen doon in terms of hopeful siya, believing siya, na makakapag-endure yung tao na to in Christ. So, to summarize, ang pag-ibig, especially agape, is imposible kung walang intervention at move ni God. That's why it's very important na lagi nating hihingin, what would you do, Jesus, if you are in this situation? Lagi natin i-consider yung ganung bagay. Palitan mo ngayon yung lahat ng word ng love ng Jesus. Sample, Jesus is patient, Jesus is kind, Jesus is not rude, Jesus is not, di ba tama pa din? So, kumbaga, ang magiging example natin kung paano magmahal is si Jesus. Palitan mo doon ang pangalan mo. Ay, actually, pag binasa mo yung huli doon, sige nga, next time, itry mo na maipalit yung pangalan mo. Tapos tingnan natin kung tingnan nga natin kung bagay ba. Tugma, Ngayon, kung hindi tugma, and that is a learning opportunity for you kung anong area ng love ka hindi nag-e-excel. Ang daming area, no? Kasi maraming area Ang pangit kasi sa atin, dali natin sabihin na hindi loving yung ibang tao, marami palang area ng love.
Saang area ka mo? Oo. Sa anong area ba lacking ka ng love? O, yun. So, yun lang. Yan lang guys. At God bless po. yun lang. Okay.